Para lang naman pala sa'yo. Bakit ka pa nandadamay? Sarilinin mo na lang. Ulitin natin. Against ang INC sa impeachment ni Inday Sara. Dahil ito'y hindi para sa kapayapaan. At ang gagawing mapayapang pagkilos ng INC ay malinaw na pagsuporta sa sinabi ni PBBM na ang impeachment complaint ni VP Sara is unimportant. Ang lumalabas na malinaw dito, itong mga kamoteng pro-admin vloggers ko ay hindi totoong pro-admin vloggers talaga. Bakit ho? Bakit nyo kinokontra ang sinasabi ng sinusuportahan nyo na ang impeachment ni VP Sara is unimportant? Para kayong mga tanga. Sige nga, sisihin nyo si PBBM. Bakit niya kasi sinabing ang impeachment ni VP Sara is unimportant at walang maidudulot na maganda ito para sa mga Pilipino. Ngayon, nakita itong neutral point ng iglesia na tahimik lang na nagmamasid sa mga nangyayari sa ating gobyerno. INC pa talaga ang gusto nyong gawan ng issue. Ewan ko sa inyo. Naimbag nga aldayo amin manin mga kabagis. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo, magandang araw ho. Never pa rin nakasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-China. Mga kabagis, hindi ko na sanang papansinin itong si Mema Malicia. Pero bumanat na naman kasi sa iglesia na hindi gumagamit ng kanyang coconut. Kesyo daw ang INC ay tila naghahakot lang ng mga miyembro nito at tila gusto niyang palabasin na hindi bukal sa loob ng mga INC member ang pagpunta sa National Peace Rally venue nito. Sabi niya siguro sa sarili niya, ang galing ko no, hindi ko pa ginamitan ng coconut ko yung banat ko na yan. Paano na kung ginamitan ko ng coconut ko? Di mas malupit. Kaya subscribe na kayo. Disclaimer lang po, hindi ho ako tagapagtanggol ng Iglesia ni Cristo. Common sense lang po ang gagamitin natin dito. Kaya ho, samahan nyo po muli ako na supalpalin ulit itong si Mema Malicia. Baka may mauto pa to ng mga uto-uto at may mailigaw pa. Bago po yan, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang videong ito. Siyempre ho, wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. So hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, ang iba nating mga kapatiran ay galit na galit po di umano sa naging post ng GMA News noong December 5. Galit ang mga INC? Parang hindi naman. Kasi ano ba yung sabi at ano ba yung nandito sa post? Sabi kasi dito sa GMA News, INC to hold rally to oppose impeachment moves versus VP Sara Duterte. So ang tinutukoy po dyan ng ibang mga kapatiran natin ay napaka-misleading daw po ng mainstream media at Parang hindi mo ginagawa yan ang mag-clickbaits for the views. tinutwist daw po nila yung katotohanan, yung caption incomplete tapos misleading. So ano nga ba yung yung reason kung bakit mag-hold ng peace rally itong Iglesia ni Cristo? Para daw po, syempre sabi nila, suportahan ang sinabi ng ating presidente na wag i-impeach itong si Sara Duterte kasi wala naman daw po itong magandang maidudulot sa ating bayan. So yun po yung reason nila kung bakit sila mag-rally para suportahan daw po itong statement ni PBBM. Kulang ang sinabi mo. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang sinabi ni PBBM na huwag i-impeach si VP Sara dahil para sa kapayapaan ito. Ikaw na lang kaya maging presidente. Mukhang mas magaling ka pa sa Pangulo at kinokontra mo siya. Pro-admin vloggers ka ba talaga? Bakit mo kinokontra si Pangulong Marcos? Something fishy ka. Pero sa nakikita kasi natin mga minamahal, kahit balibalik na rin man yung mundo, napapansin. Huwag kang umiyak, mag-explain ka lang. Andito lang ako, susunod lahat sa sasabihin mo para supalpalin ka. Yun ata ang calling ko sa buhay, ang mambara sa inyong mga dumbbell. Gawa ka ng ganitong content lagi
para lagi kang bida sa channel ko. Mapapansin talaga na yung rally na yan, kahit sabihin ninyong hindi political, ay parang nagiging political na din. Kasi sino ba yung pinaglalaban nyo dyan? Di ba walang iba kundi si Vice President Sara Duterte? Ulitin ulit natin kahit nakakasuya na to. Ulitin natin baka may nauuto ka na. Ang INC ho ay against sa impeachment ni Inday Sara dahil ito'y hindi para sa kapayapaan. Ito'y para lamang sa mga politikong may ibang layunin. Gusto pang gamitin ang impeachment ni VP Sara para malibre sa exposure. Para pagdating ng next election, bida-bida na. Pero ngayon, meron pong paglilinaw ang Iglesia ni Cristo patungkol po dito. Tingnan nyo tong bagong post. Ito po, sabi ng One News. Ang nakalagay dyan, Iglesia ni Cristo INC has announced its upcoming national rally for peace to be held on January 13, 2025. The religious group said the event aims to unite Filipinos in a collective call for peace and unity across the nation. The rally will feature discussion, message of unity, and activities in various locations throughout the country. So, ang post na ito, paglilinaw ng INC, ito po ay National Rally for Peace. Walang ginawang paglilinaw dyan ang iglesia. Simulat sa poll, pinaninindigan ng INC na ang mapayapang pagkilos ng Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan at hindi para kanino mang panig o kanino mang poon. Ramdam namin hindi si PBBM ang poon mo. Kasi ho, kung si PBBM ang sinusuportahan mo, bakit mo kinokontra ang sinabi ni Pangulo na ang impeachment ni VP Sara is unimportant? Mga minamahal, ayoko naman na mag-isip ng masama dito sa ating mga kapatiran. Ayaw daw niyang mag-isip sa iglesia ng masama. Pero halatang stress na siya kakaisip ng masama sa INC. Hoy Mema, bawas-bawasan mo ang kakaisip kung ano ang isusunod mong i-content. Nagkakagulo na ang nerve cells mo. Ikaw din, wala pang brain transplant ngayon. Pero kasi the way na mag-hold kayo ng rally para hindi ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte na ang sabi nga ninyo, sinusuportahan nyo yung statement ni PBBM. Pero kung mapapansin kasi natin, parang ang unfair ng INC. For me lang ha, huwag niyong masamain kasi para lang naman pala sa'yo. Bakit ka pa nandadamay? Sarilinin mo na lang. Ulitin natin, against ang INC sa impeachment ni Inday Sara dahil ito'y hindi para sa kapayapaan. At ang gagawing mapayapang pagkilos ng INC ay malinaw na pagsuporta sa sinabi ni PBBM na ang impeachment complaint ni VP Sara is unimportant. Ang lumalabas na malinaw dito, itong mga kamoteng pro-admin vloggers ko no ay hindi totoong pro-admin vloggers talaga. Bakit ho? Bakit nyo kinokontra ang sinasabi ng sinusuportahan nyo na ang impeachment ni VP Sara is unimportant? Para kayong mga tanga. Sige nga, sisihin nyo si PBBM. Bakit niya kasi sinabing ang impeachment ni VP Sara is unimportant at walang maidudulot na maganda ito para sa mga Pilipino. Ngayon, nakita itong neutral point ng iglesia na tahimik lang na nagmamasid sa mga nangyayari sa ating gobyerno. INC pa talaga ang gusto nyong gawan ng issue. Ewan ko sa inyo. Kasi nung panahon ni Erap, wala naman kayong ginawang ganyan, 'di ba? Sino ba yung, 'di ba si Erap, pina-impeach, wala naman kayong naging movement. Tapos panahon ni yung kay GMA din, 'di ba? Wala naman. Tapos ngayon, bakit ngayon lang kay Vice President Sara Duterte? At dito rin ako nagtataka. Talagang dinamay mo pa ang mga matatanda para ipagdiinan at bigyan ng rason ang ginagawa niyong issue sa INC. Alam mo, Mema, malisyosa, dyan mo makikita na espesyal si Inday Sara. Hindi ko sinasabing special child siya. Iba kasi itong panahon natin sa panahon ni Erap at Gloria. Mas marami tayong matitinding problema ngayon at nangunguna na dyan ang agresyon ng bansang China sa West Philippine Sea. Kulang na lang girahin tayo ng mga yan kung hindi lang sa 1951 Mutual Defense Treaty natin sa Amerika.
Ang basa ko sa iglesia, gusto lang nila magkaroon ng kapayapaan ang bansang Pilipinas. Mas malakas tayo kung nagkakaisa tayo upang hindi manaig ang plano ng People's Republic of China na magkagulo tayo. Pabagsakin tayo ng tuluyan para hindi na tayo makaporma sa West Philippine Sea. Siyempre, alam ng INC na sa dalawang panig na yan, merong bida at merong kontrabida. Ulitin natin, hindi ganun kabobo ang iglesia. At siyempre, kasama ka naman sa kas ng mga bida-bida. Banat pamor, huwag ka na umiyak. Hindi ka uubra sa iglesia. Maniwala ka sa akin. Ito rin ako nagtataka. Kasi tingnan nyo to, mga minamahal. Nakita ko to sa isang post ng mga groups ba, na mga nagpapaarkila ng van. Ngayon, madami nagpost. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Ang dami. Makikita ninyo na van for hire po ngayon ang INC. Naku, Mema. Sige, sabihin na nating totoo yan. Sa reaction mo, mukhang ikaw ang gagastos dyan, ha. Huwag mong problemahin ang hindi mo problema. Hindi ka naman nila hinihingan ng share. Oh, ito, example na lang natin, ha. Oh, looking for 300 unit run for INC Grand Rally on January 13. Van L300, H100, Travis, Egypt with good aircon condition. So yung area, 60 units sa Kamanava, 60 units sa Quezon City, 60 units sa MME, 60 units sa Central, 60 units sa Rizal. Direct message for lineup and details. So, naghanap sila ng 300 units for January 13 para sa INC Grand Rally. Hindi lang yan. Ito pa. Sabi dito, need 100 unit L300, each 100, Travis, Nissan, or Van Toyota. Possible pick-up point kung saan kayo malapit dito sa mga nabanggit na lugar. MME, Kamanava, QC, Rizal. INC Rally po ito. Tao ang sasakay. Dadalhin natin sa Quirino Grandstand kung saan tayo abutin ng dulo ng rally. Doon tayo magstay upang antayin ang mga sakay natin. Rate, MME, Kamanava, sa QC 3,500 all in. Sa Rizal naman 3,800 all in. Nandyan po yung number. Tapos January 13 po ang event. Pa-line up, GAT, maraming salamat slot. Thanks po. Meron pa. Isa pa to. PTPA. Permission to post admin. Need van L300 with aircon, Travis H100, January 13 INC event rally. 3,500 per day. Baka maging 2 days PM sa gusto sumama. Kamanava, Quezon City area. Iba-iba po yung mga nagpo-post. Nakikita nyo naman yung mga pangalan. So imagine nyo gaano kadami yung hinahanap nila. Dito pa nga lang sa isang post, 60 unit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit na tag si 60. Tapos dito naman sa isang post, kailangan ng 100 units. So, ang daming units na kailangan nila. Hindi ko naman pwedeng i-judge na hakot tao itong ginagawa nila. Pero yung punto kasi dito, bakit kailangan gumastos ang Iglesia ni Cristo para sa ganitong event? Hindi na lang ba natin pwedeng hayaan na yung mismong mga kapatiran ninyo, 'di ba, pupunta sa event? Sige, sabihin na natin totoo yang paghahanap ng maraming sasakyan ng iglesia. Ang simpleng sagot dyan is, wala ka nang pakialam dyan, Mema, mali siya. Labas ka na dyan. Unang-una, hindi ka INC. Pangalawa, yung mga miyembro ng iglesia, sila pa nga ang excited sa peace rally na yan. Tapos ikaw, ngak-ngak lang dyan ng ngak-ngak, wala namang ambag sa kanila. Are you gagawing us? Kasi, mga minamal, napaisip din ako. Kung mismo mga kapatiran nila, hindi na kailangan ng mga van-vanen kasi kusa silang pupunta. Sige, sabihin nating halimbawa, totoo ulit yan. Hindi lahat ho ng INC may sariling sasakyan. Marami diyang mananampalataya ang nasa laylayan ng lipunan. Mahihirap pero handang ibigay pati buhay sa Iglesia ni Cristo. Kahit na mahihirap, walang mga sasakyan, ang marami sa mga yan ay hindi pinipilit ng iglesia na sumama sa mapayapang pagkilos ng INC. Bukal sa loob ang pakikiisa at sila pa nga ang sobrang excited.
excited na makitang hindi mo sila kaya. Ngayon, kung gagawa ng paraan para sila ay makasama din at maipakita ang kanilang pagsuporta sa sinabi ni PBBM at pagsuporta sa pagharang sa impeachment ni VP Sara, ano problema doon? Ramdam namin, mukhang ikaw ang may problema sa Iglesia ni Cristo. May mali siya. Pero kasi ngayon, kailangan nila ng van, meaning naghahakot kayo ng mga supporters, naghahakot kayo ng mga pupunta dyan. Kasi alam naman natin na yung mga DDS ngayon tuwang-tuwa. Kasi isa po sila sa mga di umano'y magka-cover kuno ng INC peace rally sa January 13. Kasi ang tinutukoy nila na yung kilos ng Iglesia ni Cristo, mga minamahal, ay para daw po kay Vice President Sara Duterte for political movement. Assuming lang ang mga DDEBs, ang INC ho ay para sa kapayapaan. Hindi nyo pa rin maintindihan. Ang Iglesia ay hindi pro-Sara at hindi din pro-PBBM. Kaya nabubutata ang mga DDEBs dahil sila'y assuming. Ikaw ba naman, ilang beses ka nang nag-attempt na mag-rally, hindi nagtagumpay. Diba? So ngayon, nililinaw naman ng INC na wala daw silang sinusuportahang politiko. So ngayon nagkakagulo. Well, para sa akin, malinaw na po itong INC rally na to. Malinaw na po talaga sa akin na malinaw na may problema ka sa INC. Na meron talaga silang pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Kasi if we will compare the previous VP, tingnan nyo, hindi naman ginawa, di ba? Pag mayroong impeachment, kay Erap, hindi nga ginawa eh. Kaya hindi din ginawa. Tapos dito lang kay Vice President Sara Duterte. Anong lahi ba to? Ba't ang kulit? Tapos the way na mag-aarkila sila ng mga van, di ba? Parang, oh my God. Sabi ko, hindi to tama. Sinong tama? Ikaw? Ni hindi mo nga alam na walang alam si Kong Marcoleta na sinama pala siya sa billboard ni Kibuloy. Tapos binanatan mo ng todo-todo. Pahiya ka tuloy kay Kong Rodante. Banat pamor. Tapos palalabasin mo na ikaw ang tama dito. Malapit ka ng tamaan kay Kong Marcoleta. Pero well, choice nila yan. Kasi ginagamit nila yung word ng ating presidente na susuportahan nila yung sinabi ng ating presidente na wag ipa-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Para naman sa akin, para lang naman pala sa'yo, wag mo nang i-share. Walang nagtatanong sa opinion mo. Cut na natin to mga kabagis, ang haba na ho ng video. Paulit-ulit lang naman ang sinasabi. Baka ma-inlove pa kayo dito sa babaitang ito. Ikaw kabagis bilang Pilipino, ano po ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Dapat po may pakialam ka. Dapat ho may bilang ka. Muli, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios.